I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe. Ayan po ang Pangulo, yung kanyang arrival speech. O, pakinggan po natin mga besa. Shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters. Ito na. Ang araw mga kababayan, we have just concluded our fruitful participation in the 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting held in Gyeongju, Republic of Korea. At this year's gathering, I joined my fellow economic leaders in a series of productive meetings on the most pressing challenges confronting the Asia-Pacific region, from supply chain disruptions and climate change to persistent economic inequality and the accelerating pace of technological transformation. I'm pleased to report that our engagements were robust, our discussions fruitful, and our shared commitment to collective action reaffirmed. Throughout the meetings, we focused on the themes of connectivity, innovation, and prosperity, which underpin APEC's mission to foster growth that is inclusive, resilient, and sustainable. We saw once again how APEC member economies, despite our diversity, share common aspirations and how strongly we resonated in our desire to move forward together. We saw alignment in the urgency for resilient growth, inclusive prosperity, and sustainable development. More importantly, we debated, we listened, and we laid down meaningful and action-oriented pathways for regional economic cooperation. The key global concerns discussed revolved around the rapid deployment of AI, far-reaching demographic changes, and the flourishing of cultural and creative industries. These topics are not only timely but also deeply relevant to the Philippines' vision of building a resilient, inclusive, and future-ready economy. In light of these discussions, I had the opportunity to advance our Philippine priorities, including 1. Our emphasis on the importance of narrowing the digital divide for MSMEs by equitable access to digital services and financial inclusion. 2. Advancing seamless movements of goods and people through infrastructure development. 3. Promoting supply chain resiliency amid shocks and crises. And 4. Promoting digital literacy and upskilling for our MSMEs, women, and other segments whose full economic potential can be realized through digitalization. These priorities were well received, and we worked with our partners to identify concrete ways forward, as reflected in the outcome documents adopted and concluded during the visit. On the sidelines of the visit, I held bilateral meetings with Republic of Korea President Lee Jae-myung and Chilean President Gabriel Boric. We reaffirmed our commitment to deepen bilateral relations between our countries and to expand cooperation in areas of mutual interest. I also met with top executives from Korean conglomerates, a move that reflects the growing confidence of Korean investors in the Philippines' economic potential and policy environment. The discussions were strategically focused on exploring partnerships in high-value sectors such as advanced manufacturing in electronics and semiconductors, clean energy, and defense-related industries. I also witnessed the signing of a supplemental agreement between the DTI's Philippine Economic Zone Authority and Samsung Electromechanics Philippines, valued at over 50 billion pesos, which is expected to generate more than 3,000 new high-technology jobs for Filipino engineers and technicians. Beyond that, they commit to the training of our people and the establishment of R&D centers with some of our universities. This commitment is vital, as Korean FDI inflows reached $55 million in the first half of 2025, reflecting strong investor confidence that this administration is seeking to translate into concrete long-term commitments. These business meetings, organized by the Department of Trade and Industry, aim to significantly deepen economic ties, leveraging the momentum of the Philippines-Korea Free Trade Agreement, which entered into force last year. And finally, my visit would not have been complete without connecting with our kababayans in Busan, which we had the honor of visiting. I'm very grateful to them for their meaningful contributions both to their communities in the Philippines and in the Republic of Korea. Their dedication and success brings pride to every Filipino and strengthens the enduring friendship between our two nations. I encourage them to stay united, to collaborate with us in building a stronger, more resilient Philippines. Now, as we return home, let us all carry forward the momentum that we have built, translating our commitments and agreements into tangible results, forging lasting partnerships, and ensuring that the Asia-Pacific region continues to thrive, inclusive, resilient, and sustainable. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. So yun mga kababayan, narinig nyo yung arrival speech ng ating mahal na Pangulo? Hindi lang po yan mga bes. Pagkagaling niya po dyan, dahil nandito na po siya sa Pilipinas,
ay siyempre araw ng mga yung mga nawala na sa mundo, nasa ibang dako na ng mundo, ay dumiretso po siya doon sa puntod ng kanyang ama, no, sa libingan ng mga bayani. Hindi lang po mga yan, mga kababayan. Dito nyo makikita kung gaano kabait ang Pangulo, yung malawak kanyang pag-iisip. Makikita mo rin dito na hindi po siya nagtatanim ng galit, no, sa mga ibang past admin. At ito po, para kompleto detalyado, panoorin nyo po ito. So yun mga kababayan, kung nakita nyo ang Pangulo, ayan, siyempre dumiretso doon sa kanyang ama, dinalaw niya. Hindi lang po yan, bago pumunta ang Pangulo, siyempre binisita na po yan ng mga Marcos loyalists. Kung malapit lang po ako dyan, pupuntahan ko po yan at magdala ako ng pinakamagandang bulaklak. Kaya sinabi kong dumiretso ang Pangulo dyan sa puntod, kasi yung damit ni First Lady Lisa Marcos, yan po yung damit niya mula South Korea no. So I think dumiretso sila doon. Ito naman ay sa aking kaisipan lamang, so parang hindi na nagbihis ang First Lady, dumiretso na po sila doon. Ayan, sa mga Marcos loyalists, supporters na nagpunta dyan, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dating Pangulo, So dahil dito, sabi po dito mga besya, maiksi lang yung ng mahal na Pangulo. Ayan, sabi dyan mga kababayan, on this All Souls Day, I offer prayers and remembrance at my father's resting place. His life service and dream for our nation continue to guide me. Di ba? Kung buhay lang yan, yung ama niya, siguradong sasabihin niya sa kanya, you're the best president ever. Di ba? We all take this day to honor the memory of those we've loved and lost. You see? Diyan mo lang makikita, hindi makasarili ang Pangulo. Nilahalahat niya na, di ba? Ganyan talagang buhay. Kasi bawat tao, yun din naman ang punta natin, mga kababayan, sa lupa. Di ba? Ginawa tayo sa alikabok, babalik din tayo sa alikabok. Kaya lang, abang tayo po ay nabubuhay, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Nang sa ganun, matuwa naman sa atin ang mahal na Panginoon. Di ba? Malay nyo, sa paggawa nyo ng kabutihan, sa ating kapwa, no? Wala kayo nasagasaan, marunong kayong tumulong, marunong kayong mag-share ng blessing sa kapwa nyo, talagang pagpapalain kayo ng Panginoon. Dahil yan naman ay nakatala sa Biblia. Yung lagi kang manatiling humble, no? Makipagkawanggawa ka, lahat di ba? It's biblical po yan. Siyempre, pag tayo nawala sa mundo, there's a possible na makaakyat tayo sa langit, hindi sa impyerno. Ayoko sa impyerno, madasplisan ka lang ng kawali na mainit, umaray ka, impyerno pa kaya, matakot kayo. Kaya, wag natin pabayaan ang sarili natin, manalig tayo sa Panginoon, mga bes. Ito pa yung mga highlights, okay? Ayan. You see? At nagpadala din ng Pangulo ng bulaklak dyan, syempre. Hindi lang po yan. Ang ganda, yan, yung kanyang mga photo, mga pictures, ayan. So, hindi lang po yan, mga kababayan. Ito po ang gusto ko kay Pangulong Marcos Jr. Hindi po talaga siya nakalimot, mga bes. Bakit? Ito. Nakita nyo yan? Bago po umuwi ang Pangulo papuntang Pilipinas, siyempre hindi po siya nakalimot. Pinuntahan niya po yung ating mga magigiting na sundalo. Di ba? Yung nagbuwis ng buhay diyan sa South Korea nung mga digmaan, no? Sabi po dito, mga kababayan, remember with gratitude the Filipino soldiers and the brave men and women from many nations who fought and fell alongside our Korean brothers during the war. Today, we honor their courage. We carry forward the ties of friendship, the forged in war. Now, strengthening in peace, may their legacy continue to guide us toward unity, understanding, and more peaceful world. United Nations Memorial, Cemetery, Busan, Republic of Korea. Ayan, November 2,
2025 yan. Dinalaw niya po mga kababayan yung ating mga magigiting ng sundalo na namatay nung panahon ng war. Alam po natin ang istorya na yan, di ba? Talagang nagbuhis-buhay sila. Kung bakit mahalaga po ang pakikisama sa mga sa iba't ibang bansa. Kaya kung bakit ang APEC Summit at ang Asian Summit, mahalaga po ang pagdadalo ng mga world leaders. Kasi pag dumating ang time na nagkaroon ng halimbawa, tulad yung nangyari sa panahon na yan, hindi ko alam ng 1940s yata yan, di ba? Nagkaroon po ng digmaan dyan sa South Korea, between the North Korea yata yun, correct me if I'm wrong guys baka may naka-remember dyan, hindi ako sure kung sino ang kalaban nila that time. So, I think, nung panahon na yan, kulang sila ng sundalo. So, ang Pilipinas, nung panahon na yan, to the rescue. Kaya, nagpadala ng sundalo ang ating late President, sino bang presidente nun? I forgot guys, correct me if I'm wrong. Siyempre, nagpadala sila ng sundalo dyan, nung panahon na yan. Siyempre, ang iba, nakaligtas ang iba, wala tayong magawa Doon na po naabutan. Kaya, ay napakahalaga sa mga Korean country, yung puntod na yan, alaala po yan sa mga magigiting na sundalong Pilipino na talagang tinatanaw na nila ng utang na loob sa atin po yan. Kung bakit very strong ang ating, ang relationship natin between the South Korea, mga kababayan. Yan ang Pangulo, no? Talagang taimtim. Siguro nagdarasal. Makadiyos po yan. Ito pa, guys, nandiyan yung mga pangalan nila. Ang dami kaya yan. 7,000 ba? Correct me if I'm wrong. Ang nasawi nung panahon na yun. Yung iba patay na no, diba? Nakauwi din dito sa Pilipinas. Hindi ko alam yung buong story, pero bahagya kong nabasa. Hindi ko nakuha kung anong 19 yan. Pero alam ko, yung mga nanonood sa akin, alam nila yung story dito. Diba? Sa Korean War nung panahon na yun. Ayan ang Pangulo, no? Siyempre kasama yung mga gabinitis. Ito pa. You see? Ayan. Ang Pangulo talaga, hindi nakakalimot. Yung isang isang video niya, namangha siya, mga kababayan, kasi maganda lang talaga ang Korea. First time niya yata pumunta dyan. Maganda daw. Oo naman talaga guys. Maganda ang Korea, Oo, daming gusto nga pumunta gusto ko makakita ng snow, mga bes. Pero may snow dito din sa amin. Kaya lang, pag bukas mo ng rep, yun, doon ka lang makakita ng snow. Joke lang, mga bes. So, hindi lang po yan. Yan pa, mga kababayan, tingnan nyo. Nag-alay po ng bulaklak ang Pangulo. Ito pa. Diba? Yan. Grabe, ito pa. Yan. Tingnan nyo to. Diba? In honor of the brave men who offered their lives for freedom and democracy. A number of troops. What? Ito correct ko lang pa. Mali yung sinabi ko kanina, number of troops 7,420. Yung nabatay, mga kababayan, ayan nakita nyo yan, 116. What? And yung wounded in action 313. Wow. So ibig sabihin, mga kababayan, marami palang nakaligtas, no? Nung panahon na yun. Kasi sabi diyan 7,420 na mga kasundaluan natin, ng mga Filipino soldiers na tumulong sa South Korea nung digmaan ng panahon na yun. So, ibig sabihin, 116 lang ang nawala, Tapos yung nasugatan lang, 313. For sure, buhay mga yan. Yung 313. Sugat lang no? Tingnan nyo kung gaano katapang ang mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi umaatras yan sa labanan. Sabi sa inyo So, nung panahon na yun, ay marami palang nabuhay.
So, I think yung iba buhay pa. Yung iba hindi na. No, sa 700, 420 na yan. Ay, 7,000 no. Dami. Oh. Kaya doon na sila. So, ibig sabihin doon na sila nailibing. Ano? Grabe naman talaga. Oo. Oh, see? Pinapalagan din talaga sila ng Korean country, guys. No? Oh, ayan oh. Ito pa. Ayan, ang Pangulo. You see? Oh, galing naman. Wow, ayan. Ayan pa, oh. Ayan, ang Pangulo. Hindi talaga siya nakakalimot sa totoo lang. Ayan. Wow. So, yun mga bes. Dahil sinabi ko, hindi nakakalimot ang Pangulo. Oh, ito pa. Hindi talaga siya nakakalimot. Bakit kanyo? Oh, ito. Tingnan nyo to. Oh, nakita nyo yan? Oh. Yan po ay yung mga dating na mayapa na mga pangulo ng bansa. Ang ginawa ng Pangulong Marcos Jr., pinapadala niya ng bulaklak ang bawat isa. Hindi lang yan. Ito, oh. Oh, you see, oh. Pinadala ni PBBM ng bulaklak ang dating Pangulo at ang dating Senador Benigno. Ito pa. Oh, ayan. Oh, you see? Oh, sino ba tong Pangulo na ito? Oh, hindi ko alam guys kung sino yung Pangulo na ito eh. Ayan, pinadalan din ni PBBM ng bulaklak. Ayan. Ito pa. Oh, ayan. Pinakita ko na sa inyo. Oh, ayan pa oh. Oh, ito pa. Oh, ayan. Oh. Ayan yung dating Pangulo. Oh, si Pangulong Garcia. Oh, ito pa. Oh, si Tabaco. Pinadalan din ng bulaklak ni Pangulong Marcos Jr. Uy, wow. Galing. Sabi sa inyo guys eh. Oh, hindi nakakalimot Pangulong Marcos Jr. Super bait, diba? Oh, ayan. Oh, ito lang hindi ko alam kung itong Pangulo na ito. O yan, titingnan natin dito kung sino sila. Sabi dito sa nag-post, ang kilos ni PBBM na nagbibigay galang sa mga dating Pangulo ay isang marangal na akto, isang pagkilala sa mga kontribusyon ng mga may pinakamataas na katungkulan sa lupain. Ito ay isang pagrespeto sa tradisyon ng pagiging estadista at ang nagtatagal na pamana ng pamumuno ng Pilipinas. Yes. Dati silang nagsilbi, kailangan bigyan natin din sila ng pugay. Oo, 'di ba? Sa pamamagitan ng pagpupugay sa mga alaala ni Corazon Aquino, LPG Quirino, ayun. LPG Quirino, Diosdado Macapagal, ayan. Carlos Garcia at Fidel Ramos, pinakita ni PBBM ang kanyang pangako sa mga pagpapahalaga ng paggalang, tungkulin at pagkamakabayan na isinagawa ng mga pinunong ito. Yes. Diyan nyo po makikita ang tutong may malasakit at maunawain, mapagmahal sa kapwa. Diba? Oh, may malasakit. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., talagang wala na akong masabi sa kabaitan niya ba. Napaka madisiplinadong tao. Sa bagay, ipinalaki siya ng dating Pangulong Marcos Sr. na mayroong paggalang sa kapwa. Very well mannered eh. Ang mga Marcos talaga. Kaya believe ka sa totoo lang. Ayan you see? Ganun si PBBM kabait. Hindi po nagagawa yan ng mga ibang Pangulo. Sa totoo lang. Real talk po tayo. So yun mga bes, ano po ang komento nyo dito? Ang bait niya, no? Yan ang totoong leader na dapat gayahin ni Sara Duterte, lalo na sa pag-uugali. Ganyan. Gagalangin ka talaga ng tao. Kahit sabihin mo, ang dami mong kritiko, sirain ka ng sirain, pero makikita mo ipinagtatanggol ka ng taong bayan. Oo, kasi lalo na ito hindi pala away. Ngiti lang ibibigay niya sa iyo. Napakabait talaga. Super bait na Pangulo sa totoo lang. So yun mga best, once again, happy Halloween sa inyong lahat. Lagi kayong mag-ingat at laging magdasal sa Panginoon for our safety, no?
protection and safety every day. And panalangin po natin ating mahal na Pangulo na gabayin ng Panginoon. Yun lang po ang hiniling ko po sa inyo, yung panalangin nyo para sa kanyang kaligtasan araw-araw. And of course guys, pangalawa is yung more blessing sa Marcos administration. Pangatlo is pagkaroon ng kapayapaan sa bansang Pilipinas, magkakaisa, magtulungan na lang, no? At i-bless tayo ni Lord at ingatan ng Panginoon ang ating bansang Pilipinas. Thank you guys. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.